Sa Barrio Santa Lino, isang tahimik at may kalumaan ng hangin kung saan ang mga tsismis ay lumilipad gaya ng alingaw-ngaw ng orasyon. Namuhay ang dalawang dalagang parang pinagsamang araw at buwan sa kagandahan. Sina Lyra at Mina. Bata pa lamang sila'y hindi mapaghiwalay. Magkasabay sa pagpasok sa paaralan, sa pag-akyat ng bundok upang mangalap ng damo para sa kalabaw, at sa pagtikim ng unang halik mula sa matamis na bunga ng bayabas. Si Lyra ay mahinhin, may tinig na parang daloy ng batis. Ang kanyang mga mata ay laging may lambing, at ang kanyang kilos ay parang laging nagdadasal. Si Mina naman ay may tikas ng isang ilahas, matapang, masigla at may tinig na parang kampana tuwing fiesta. Ngunit sa kabila ng kanilang pagkakaiba, iisa ang tibok ng kanilang puso sa bawat pagkakataong sila'y magkatabi. Walang inggit, walang lihim, hanggang sa dumating ang isang bagong pangalan sa baryo. Isang araw ng tag-init, dumating si Elian, ang bagong guro sa paaralang pampubliko. Halos perpekto ang kanyang mukha na parang inukit sa marmol. Matangos ang ilong, matalim ang mga mata, at may ngiting halos hindi mo malaman kung paanyaya o pag-iwas. Malumanay siyang magsalita, ngunit ang bawat salitang binibitiwan ay parang palasong tumatama sa puso ng nakikinig. Parehong agad nahulog ang loob ni Lyra at Mina sa kanya. Ngunit habang lumilipas ang mga linggo, kapansin-pansin na kay Lyra lamang tumitigil ang tingin ni Elian. Siya ang inaadok ng libro. Siya ang inaanyayahang magsabay pauwi. Siya ang tinatawagan sa gabi upang humingi ng tulong sa pagplano ng leksyon. Si Mina na dati palaging nauuna ay ngayoy tila palaging nauurong. Tahimik niyang pinagmamasdan kung paanong unti-unti ang kanyang matalik na kaibigan ay pinipitas ng kapalaran mula sa kanilang hardin ng pagkakaibigan. Isang gabing maliwanag ang buwan. Habang abala ang baryo sa pagdiriwang ng pista ng patron, nahuli ni Mina ang isang tagpo sa likod ng simbahan. Si Elian at si Lyra, magkahawak kamay, tahimik na nag-uusap. Maya-maya, isang mabilis ngunit puno ng damdaming halik ang ibinigay ni Elian kay Lyra. Lingid sa kanilang kaalaman na nakita sila ni Mina mula sa likod ng punong akasya. Ang puso ni Mina ay parang pinilas ng matalas na itak. Sa isang iglap, ang kanyang mundo ay nagiba. Ang kaibigang itinuturing niyang kapatid, ang lalaking lihim niyang minahal, pinagtaksilan siya ng parehong hindi niya inaakalang mananakit sa kaniya. Hindi siya nagpakita kina Lyra ng ilang araw. Nang tanungin siya ni Lyra kung may mali, ngumiti lamang siya. Pagod lang ako, hindi mo kailangang alalahanin. Ngunit sa likod ng ngiting iyon, may apoy na unti-unting kumakain sa kanyang damdamin, isang halimaw na tinatawag na selos. Makalipas ang isang linggo, nilakad ni Mina ang landas papunta sa dulo ng baryo, sa paanan ng bundok, kung saan nakitira ang matandang albularyo na si Tandang Binay, babaeng misteryoso, kinatatautan ng ilan, ngunit iginagalang ng lahat. May usam-usapan na siya'y nakalulunok ng apoy, nakakausap ang mga kaluluwa ng kagubatan, at may kakayahang magbalik o bumura ng alaala. Mina, anang matanda pagkarating niya, alam ko kung bakit ka narito. Ramdam ko ang bigat ng iyong puso. Nais kong makalimutan ni Lyra si Elian, bulong ni Mina. Kung maaari, gusto ko siyang lumayo. Tinitigan siya ni Tandang Binay, ang mga matay tila sinisilip ang kanyang kaluluwa. Gumamit ka ng kulam, hindi lang siyang masasaktan. Kahit ikaw, may kabayaran kang di mo pa naiintindihan. Ang gabi ay sindihim ng damdamin ni Mina, sa ilalim ng itim na langit, habang ang mga paniki lumilipad sa ibabaw ng bahay ni Tandang Binay, isinagawa ang ritual. Isang puso ang nais mo palayasin sa buhay ng lalaking mahal mo. Pero ang puso'y hindi parang daga na mapapaalis sa usok, wika ni Tandang Binay habang inaayos ang luma niyang mga gamit. Inilabas niya ang isang tela, kulay uling, at inilatag ito sa altar. Doon niya pinatong ang isang munting manika gawa sa mga tinahing sinulid, damo, buhok ni Lyra at patak ng pawis ni Mina na piniga mula sa kanyang panyo. Ang amoy ng insenso ay mabigat, tila sumisinaw mula sa lupaing libingan. Ang mga orasyon ay bumulong sa hangin na tila mga kaluluwang nananaghoy. At habang ang karayom ay sumasaksak sa manika, unti-unting nagbago ang hangin. Lumikha ng ingay ang mga palapa sa bubong.
at umalulong ang mga aso sa malayo. Mataimtim ang titig ni Mina habang sinasambit ang hiling sa isipan. Makalimutan mo siya, Lyra. Mawalay ka kay Elian. Ako na lang ang mahalin niya. Nang matapos ang ritual, may luhang pumatak sa mata ni Mina. Hindi niya alam kung ito'y dahil sa konsensya o sa matinding pag-asang babalik sa kanya ang lalaking minahal niya ng buo. Kinabukasan, nagsimula na ang sumpa. Si Lyra ay nagising na tila walang laman ang kanyang katawan. Masakit ang batok, nanginginig ang kanyang mga kamay. Sinubukan niyang bumangon, ngunit nawalan siya ng balanse. Unti-unting nawawala ang lakas sa kanyang binti at pakiramdam niya'y may kung anong mabigat na bagay ang nakapatong sa kanyang dibdib. Noong una, akala ng mga tao ay simpleng pagod lang ito. Ngunit nang magtagal, nagsimulang lumitaw ang mga sugat sa kanyang likod at braso, tila kalmot ng hayop. Napupuyat siya gabi-gabi sa bangungot na paulit-ulit. Nakikita niya ang kanyang sarili na lumulubog sa putik habang may mga matang nanonood, nakangiti mula sa kadiliman. Si Elian ay hindi mapakali. Gabi-gabi siyang nanatili sa bahay ni Lyra, hawak ang kamay ng dalaga, umaasang manunumbalik ang dating sigla nito. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, lalo lamang lumalala ang kalagayan ni Lyra. Hindi na siya makakain. Tila ba ang bawat pagkain ay nagiging abo sa kanyang bibig. Ang buong baryo'y nagsimula ng magbulungan. May masamang hangin, sabi ng ilan. Baka may sumumpa, bulong ng iba. At sa gitna ng lahat ng ito, si Mina ay laging naroon. Nag-aalaga, nagdadala ng tsaa, tahimik na nakaupo sa tabi ng kama ng kaibigan, habang sa kanyang puso'y may naglalaban, awa at pagtasa. Nang lumipas ang isang linggo at lalong lumubha ang lagay ni Lyra, isa sa matatandang babae sa baryo ang nagpumilit. Ipaabot na siya kay Lakang Rosa. Wala nang ibatang makakagamot sa ganitong klase ng sakit. Hindi tumutol si Elian. Hading gabi, pinuntahan niya ang matanda. Sa kanyang mga matay may halo ng takot, pag-asa at pagod. Dumating si Lakang Rosa, bitbit ang kanyang mahiwagang kahon. Isang lumang babel na may mga ukit ng araw, buwan at mga matang nakatingin. Binalutan niya ng abo ang paligid ng higaan ni Lyra. Sinunog ang dahon ng sambong at lagundi at nagsimulang magdasal sa wikang matagal nang hindi naririnig ng sinuman. Nang ibinuka ni Lyra ang kanyang mga mata, isang sigaw ang lumabas sa kanyang bibig, malalim, puno ng takot at hindi kanyang tinig. Tumigil si Lakang Rosa at tahimik na ibinulong. Ito'y gawa ng selos, sumpang isinilang sa puso ng kaibigan. Nagkatinginan ang mga tao sa paligid. Si Mina, tahimik sa isang sulok, ay nanlalamig ang mga kamay. May nakatali sa kaluluwa ng dalagang ito at ang tali may mukha. Mukha ng isang taong nagtago sa likod ng ngiti. Hindi na nakatiis si Elian. Sino? Sino ang gumawa nito kay Lyra? Lumingon si Lakang Rosa kay Mina. Ikaw, Hija, ikaw ang humiling sa dilim. Biglang tumahimik ang buong silid. Nahulog ang isang basong clay. Ang puso ni Mina ay bumagsak sa sariling dibdib. Parang kampanang pumutok. Hindi siya agad nakaimik. Hindi ko sinadya. Hindi ko afalaing ganito kalala ang mangyayari. Nanginginig niyang wika. Lumapit si Elian. Ang kanyang mukha ay hindi galit kundi sirang-sira sa pagkadismaya. Mina, bakit? Dahil mahal kita, sigaw niya. Luhaan. Ako ang laging naroon. Ako ang laging naghihintay. Pero siya ang pinili mo. Walang sumagot. Tanginang tunog ng paghikbi ni Lyra ang gumuguhit sa katahimikan. Kung nais mong bawiin ang ginawa mo, sabi ni Lakang Rosa, kailangan mong isuko ang pinakamahalaga sa'yo. Ano yon? Tanong ni Mina, namumula sa luha. Ang iyong damdamin, ang iyong alaala, burahin ang lahat ng pag-ibig mo kay Elian, pati ang iyong pagkakaibigan kay Lyra. Ibalik mo sa kalikasan ang kinuha mong hindi sa'yo. Tahimik si Mina, parang binalutan ng ulan ang kanyang utak. Kung ganun, tatanggapin ko. At sa isang ritual ng paglilinis, binura ni Lakang Rosa ang mga alaala ni Mina. Nang matapos ang dasal, napahandusay si Mina sa lupa, pagod at walang kamalay-malay sa kanyang nakaraan. Lumipas ang mga buwan. Si Lyra ay gumaling, ngunit hindi na siya ang dating Lyra. Mas tahimik na siya ngayon, mas maingat, natutong magtanim ng damdamin sa halip na ipakita ito agad.
Si Elian ay nagpatuloy sa pagtuturo, ngunit hindi na rin siya tumingin pa sa ibang babae. Ang sugat sa kanilang damdamin ay tila laging sariwa kahit na anong oras ang lumipas. Si Mina naman ay naging isang mabuting tagapaglingkod sa simbahan. Tinutulungan niya ang mga may hirap, ang mga may sakit. Ngunit tuwing gabi, bago siya matulog, tinitingnan niya ang langit at palaging may tanong sa kanyang dibdib. Bakit parang may kulang? Hindi niya alam ang sagot. Sa huli, lumapit sila kang Rosa sa isang batang paslit na naglalaro malapit sa kanyang kubo. Inapik niya ito sa balikat at bumulong. Anak, tandaan mo, ang selos ay apoy na kapag itinapon mo sa iba, ikaw rin ang unang nasusunog. Ang kulam ay hindi lamang gawa ng ritual, kundi ng damdaming hindi natutong magpatawad. Ang pag-ibig na hindi tinanggap ay hindi dapat isukli ng galit. Sa baryo ng Santa Lino, na napiling isang alamat ang kwento ni Lira, Mina at Elian. Ngunit para kay Mina, ito'y isang kwento na hindi na niya maalala at marahil, iyon na rin ang tunay na hustisya.